Maghanap muna tayo dito ng sili na hindi maanghang. Dumadaan na po tayo sa mahabang tulay na to. At sa dulo po yung tulay na to, nakatayo po ang arko ng probinsya ng La Union. Dito, ang ganda ng mga pagkakatayo ng mga puno rito malalaki. Dinaanan din namin dito yung napakagandang Newport City dito sa probinsya ng Tarlac. Sa La Union. Good morning, good morning. Time check po natin, 5:48 na po ng umaga. At nandito na po tayo ngayon sa mga San Miguel, Bulacan. Ang destination po natin ngayon is pupunta po tayo ngayon ng La Union. Sa ngayon, di pa namin alam kung saan kami sa La Union pupunta. Pero for sure, doon kami sa mga beach ng La Union. May dala kaming tent. Mag-pitch na kami ng tent. Pero pagdating natin na probinsya ng La Union, doon pa lang natin malalaman kung saan beach tayo ng La Union po. Sa ngayon nga, magbabiyahe muna tayo ng 5 oras para makarating sa probinsya ng La Union. Yan guys, ito yung kasama natin, si Kuya Man. Bali, 3 nga na kami pupunta ng La Union. Papasok na po tayo sa probinsya ng Nueva Ecija. Yan po yung kanilang pinaka-upload. Maraming riders ngayon, no? Papunta ng norte. Pasok na po tayo sa bayan ng Gapan, dito sa probinsya ng Nueva Ecija. Time check natin ulit, 5:54 na po ng umaga at halos 4 na oras na po tayong bumibiyahe galing po sa probinsya ng Rizal. Yan, papasok na po tayo ng arko ng San Leonardo, Nueva Ecija. Mas maganda siguro kung bawat arko na madadaanan natin is maipakita ko sa inyo sa pagpasok natin sa probinsya ng La Union. Huwebes Santo ngayon, kaya for sure marami tayong makakasabay na mga riders ngayong araw na to.
Time check po natin, 7:55 na po na umaga. At nandito na po tayo sa La Paz, Tarlac. Yan guys, may signage dito. Yan, kakanan tayo. Pupunta tayo sa New Clark City. New Clark City, 1 kilometer. 1 kilometer na lang, nandito tayo sa may New Clark City. Gawin natin sa kabila. Bumaba tayo sa kabila. Ha? Sa kabila. Dito? New Clark City. Saan ba? Yan ba yun? Oo nga, yun. Yun. Yan. Yan guys, nandito na po kami sa may napakaganda at bagong-bagong New Clark City. Try natin pumasok. Parang kami lang yung pupunta rito. Kompleto rito na, maganda rito. Philippine General Hospital, New Clark City, at Manila. May gwardiya kaya dyan? Ha? Oo, yan. Ang ganda, no? Laki na, yun o. Football stadium. Pwede nga pumasok ko rin. Sa dulo. Ang ganda, laki. Wow. Ang ganda rito. Ang ganda, no?
Yung ibang government, ano yun? Hindi, government office sa ano, diyan sa Manila, lilipat. Kasi nga yung Manila, napupuno na, di ba? Kaya babawasan. Ang ganda, pwede pa pumasok rito, dito. Pero wala pa kumukuha ng mga ano, ayun. Open house daily. New Clark City National Government Administrative Center. Ito, Athlete Village to. Ano yung sabihin nun? Yung mga atleta? Ito, ang laki nito. Grabe, oh. Grabe, oh. Wow. Ang ganda. Pwede mo rin pala siyang upahan, pero ka rin bumili. Diba? Si Duterte nagpagawa niyan. Duterte. Tayo lang yung bisita. Tayo lang. Ang ganda, no? Wala lang masisilungan. Grabe, tayo lang yung bisita. Palipat tayong drone dito. Palipad tayong drone. Hindi pwede kasi hindi tayo magpalipad. Diba? Saka tayo pwede magpalipad. Ang malilim. Saka tayo pwede magpalipad ng drone. Ayun. Tingnan natin. Pwede pa yan pasukayin. Pwede yan pasukayin. Pinapapasok talaga ito para maano. Ito, basahin natin to. Di ba? Dito ginanap yung Philippine 30th SEA Games 2019. New Clark City, Capas, Tarlac. Capas, Tarlac pala to. Sakop na pala to ng bayan ng Capas. Nakita ko yun. So, followers ako yun. Ang ganda nito, no? Dito, asama na yun. Papalipad akong drone. Oh my God. Wala. Ang ganda nito, no? Tahimik lang. Yan, palabas na nga kami. Grabe, napakaganda na New Clark City dito sa Tarlac. Nakaka-amaze yung football field nila. Ang laki. Grabe. First time kong kakita ng ganun kalaking football field. Sumaglit lang nga kami rito. Pupunta na kami ngayon ng La Union. Palabas na kami ng highway. Sobrang ganda pala ng New Clark City dito sa may Tarlac. Grabe. Ma-amaze ka sa lugar. Saka sa pagkakatayo ng mga building doon. Pati noong football field, basketball gym. Ganda. Bago mag-pandemic, noong 2020, 2019, nag-host ang Pilipinas ng SEA Games. At dito nga ginanap sa New Clark City, dito sa Tarlac. Yan, may nakikita po tayong arko dito.
arko ng ano to. Paniki, Tarlac. Welcome to Paniki. Time check po natin 12:30 na po ng kapanghalian at nandito pa rin tayo sa Tarlac. Halos 3 oras pa yung babiyahin natin para makarating ng yan o 2 hours and 41 minutes pa yung lalakbayin natin bago makarating ng La Union. Dilim dito oh. Wala ka ng puno ng nara. Kakatapos lang din namin kumain doon sa may karinderya. Hindi ko naman naipakita kasi biglaan lang hinto namin doon. Tapos yun, kumain na kami. Tapos eto, diretso biyahe na ulit. Grabe oh. Ang lalawak ng bukirin dito. Wow. Grabe yung mga bukidin dito no. Lalawak. Wow. Ang lilim dito oh. Ang ganda ng mga pagkakatayo ng mga puno rito malalaki oh. And guys, dito na po tayo sa bayan ng Rosales, dito sa probinsya ng Pangasinan. Grabe, napakainit dito. Pangasinan. Nakapasok na nga po tayo sa may mismong probinsya ng Pangasinan. Dalawang oras pa bago tayo makarating ng La Union. Traffic. Kaya singit-singit muna tayo dito para makalusot tayo. Yan, dito na po tayo mismo sa may bayan ng Urdaneta City, Pangasinan. Grabe, yung haba din ng kalsadahan ng Poso Rubio, Pangasinan. Isang straight line lang oh, na napakahaba. Yan, may mga signage dito. La Union, 62 kilometers. Ago, 30 kilometers. 62 kilometers pa ang ating lalakbayin bago makarating sa probinsya ng La Union. Konti na lang. Yan, dumadaan na po tayo sa mahabang tulay na to. At sa dulo po yung tulay na to, nakatayo po ang arko ng probinsya ng La Union. Yes! Woo! First time sa La Union! Guys, dito na po tayo sa may probinsya ng La Union. Okay. Tagal ng biniyahin namin bago makarating dito.
Heart beating as one. For the love of La Union. Wow. Nandito na po tayo mismo sa may probinsya ng La Union. Grabe. Layo na nakarating natin. Dalawang probinsya na lang. Nasa Ilocos Norte na tayo. Yun guys, sakot po tayo sa Bawang. Dito na po tayo sa may bayan ng Bawang. Dito sa probinsya pa rin ng La Union. Time check po natin, 6:41 na po ng umaga at palabas na po kami dito sa may Baluarte de Luna. Maraming tao ngayon dito. Ang daming mga turista. Nandiyan na sila maglakad. Karamihan ng mga turista na papunta ng Ilocos Sur at Ilocos Norte, dumadaan muna rito sa mga pinagmamalaking tourist spot ng Luna, La Union, which is yung Baluarte kung tawagin. Ito yung day 2 namin ngayon dito sa mga probinsya ng La Union, dito sa bayan ng Luna.
Pero pauwi na kami ngayon. Kahapon, hindi ko na naipakita sa inyo yung pagdating namin dito sa may baluarte ni Luna. Kasi nga nalobat yung mga gadgets natin, nalobat yung microphone ko, nalobat yung wireless microphone ko, nalobat yung GoPro ko. Tatlong battery na gamit ko sa GoPro ko. Hindi umabot. Oh, palengke. Wala, dito ka? Ito, palengke. Daan muna kami dito sa may palengke ng Luna. Family ang bayan ng Luna, La Union. Bibili kami ng sili daw. Sili na, ano ko yun, kulay green daw. Sili na hindi maanghang. Meron ba nun? Hindi ba eh. Pinapabili. Ganap muna tayo dito ng sili na hindi maanghang. Saan? Ay, meron pa kayo sili. Hindi po maanghang. Yung pang ano? Ay, meron po. Yung pandininding po ba yun? Ito, hindi po tumanghang. Saan nga nagkasama? Hindi maanghang yan. Okay po. Tama. Oh. At po yun, di ba yung pinangangali sa dulo? Oo. Paano po yung ganito? 10. Ano po? Hindi na lang po halagang 50 pesos. Doon? Ay, ginanda ko nag-park. Ay. Bawal pala dito yung motor. Tatlo tayo dito. Bawal pala dito. Ay. Doon ako maghintay. Bawal pala doon yung motor. Sabi ni Kuya, kaya dito na tayo maghihintay. Yeah, alright. Nakabukas to? Saan siya nakabukas? Nakalabas na po kami sa palengke ng Luna. Ito yung lumang simbahan dito na nadaanan natin kahapon sa pagpasok natin dito sa may Baluarte, Luna. Ito. Luma na yung simbahan nila. Talagang panahon pa ng Kastila. Tapos meron dito yan. Meron yung ano yan. Stop there. Palabas na po tayo sa arko ng Luna. Yan po yung kanilang arko. Thank you. Come again. Sa mga subscriber ko dyan at sa mga makakapanood ko ng ating motorcycle adventure
na ginawa dito sa probinsya ng La Union. Pasensya na kayo kung hindi mo na na-vlog yung pagdating natin doon sa may Baluarte Luna dahil na yun nga nalobot na yung ating mga gamit sa motorcycle adventure. Nalobot yung tatlong battery ng GoPro natin kaya wala na, hindi na nakapag-vlog doon pagdating doon. Pero nakapagpalipat tayo ng drone doon sa may Baluarte Luna dahil na meron pang 55% kahapon yung aking drone na battery life. Kaya nakapagpalipat na tayo doon. Pero dito sa mga daan, hindi na tayo nakapagpalipad. Nadaanan natin kapon dito yung mga bayan ng Bawang La Union. Marami. Halos lahat ng bayan dito sa La Union. Nadaanan natin kapon. Pupunta natin dito sa Baluarte Luna. Sa mga yun nga, sa mga makakapunta ng motorcycle adventure natin dito, kapag pupunta kayo ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, nire-recommend ko nga sa inyo na daanan nyo muna itong Baluarte Luna. Napakaganda po, talagang dinadayo at pinapasyalan po siya ng mga turista na galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Karamihan na pupunta rito yung mga riders talaga, saka mga family outing bago sila dumaan na Ilocos Sur at Ilocos Norte. Talagang pinapasyalan muna nila yung Baluarte Luna. Ayun, may riders tayo sa lubog. Puntayan doon. Ganda ang lugar nila dito. Lawak rin ng mga din. Ako, hindi na natin na-vlog to dahil na yun na may ating battery ng GoPro. Time check po natin, 6:55 na po na umaga. Na nakalabas na po tayo sa bayan ng Luna. Grabe yung mga bundok ito. Mula dito sa inaandara ng motorsiklo natin, matatanaw na natin yung mga naglalaki ang bundok ng Benguet. Saka ng Baguio. Ayun, good. Nandito na po tayo sa bayan ng Palo. Ito pa sa probinsya ng La Union. Ito pa napunta natin sa ito ng kung saan isang ganda at nakakapagod. Ngunit masaya ang paper na ako gawa dito sa dito sa probinsya ng La Union. Kaya sa mga subscriber ko dyan, sa mga motorcycle adventure, maraming salamat po sa inyo. Lalo-lalo na po